ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga alas 2 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magahanong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Miyerkules ng edisyon kita, Hulyo 2, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Pinang inyo alagad kag ang Anchorman Joseph Paul Nobles sa Taros sa ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas. Mga kabinan sa aton nga mga balita nga patpaton subong hapon. Although damo gid ng mga kabataan ang nakahaglo sang chemical sa bahin sang Sibalom Antique sa Pisanan National High School. Damo sa mga lain ang pamatyag mga kabyanan. Sa latest nga information nga nakuha naton alin sa provincial government sang Antique, 100 patients are being managed sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital. Suno kay provincial konsuno sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Samtang 20 ang ginsaylo na ginabulong sa Angel Salazar General Hospital, samtang ang 37 ginadapatan man sa nagakaigo nga pagbulong sa mga medical responders sa triage nga gin-set up sa Barangay Pisanan Gymnasium. Nag-set up sang incident command post sa Barangay Gymnasium ang PDRRMO, no? Ara si Governor Paulo Javier. Tingwan tang alabuton ng provincial government sini. Kita naton ang madasig nga pag-augment sa mga personnel kag pag-transports ang mga pasyente. Ang Banwa sang Sibalom, San Jose de Buenavista kag Hamtik nagresponde man kaupo ng Bureau of Fire Protection Provincial Health Office kag Office of the Provincial Agriculturist. Ang head nila dira sa PDRRMO, no, si Mr. Broderick Train. Kita naton sa pila ka mga insidente dira. Madasig ang pag-respond. May sistema nga pag-respond mga kabyanan. Tingnan tang alabuton, no, ang probinsya sang Antique karon. Naluoy kita, no, 157 tanan ni sa isip naton. Shin sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital, 20 sa Angel Salazar, kag 37 sa isa ka triage nga gin set up sa Barangay Pisanan Gymnasium. Samtang sa ibang panaton nga balita, mga kabyanan, kung nadumduman sa aton nga mga tagpalamati, last June 27, ginpaidalom sa drug test ang 50 tanan ka key officers ng Police Regional Office 6 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Josefino Ligan. Tanan negatibo. Mga tangalabuton karon mga kabyanan ang spokesperson, bago na spokesperson sa Police Regional Office 6, si Police Major Lailin Sensil. Ginatalusan ni Major Sensil si Lieutenant Colonel Arnel Solis.
Subong mag-alagad na sa Provincial Mobile Force Company as Force Commander mga kabyanan. Iloilo Provincial Mobile Force Company. Ginaya basta nga effective ka man nga opisyal, iti ginasaylo ka man sa mga units na kinahanglan diin ka bala mas kinahanglan. Kung tinakita naton kung ano ka effective nga spokesperson si Colonel Solis, ang mga programa sa Police Regional Office 6, mga impormasyon nga kinahanglan maibaluan sa publiko ang napalaknagit pinaagi sa media. Kag si Colonel Solis madali-dali mo gid yan, no? Basta balita yan, madasig magsapat, madasig mag-respond sa mga queries. Unang thankful gid kita, no, sa masobra sa katuig ug 3 ka bulan ni Colonel Solis ila spokesperson sa PRO6. Kag hindi lang amo ni ang time nga naging spokesperson siya, sometime siguro mga 2021. So, sobra man to isa ka tuig si Colonel Solis nag-PIO. Kumbaga, ikaduwayan na ni nga pagbalik as a spokesperson. May kita kabalo, no? Nanong sunod sini, pero amo na, ara siya subong sa Iloilo Provincial Mobile Force Company as Force Commander. So, best of luck gid kay Colonel Solis. Kag salamat gid sa imo nga serbisyo sa Regional Public Information Office. Ginaya basta maayo ka nga opisyal, maayong imo hinimuan niya, dumdumon ka gid niya sang imo nga mga dumdumon ka gid niya sang mga kauturan. Kita man sa mga pumuluyo, mga information, mga balita na dapat mahibaluan sa bahin sa Police Regional Office 6. Kag mga kabyanan sa dugang paginaton nga balita, ang Aganandam, no? Sa ulong sa ikasanggatos ng anibersaryo sa pagserbisyo sa mga mangungubah kag residente sa Iloilo. Trese minutos makaligad sa takna alas 2 sa hapon. Radyo Pilipinas. Weather. Magkaupo na to sa pagkadinya Pag-asa Weather Forecaster John Barot. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Hello sir, mayong hapon. Sa aton man mga sagpalamati, latest weather update naton sa adlaw sa Wednesday, July 2, 2025. Based sa aton nga latest nga update, ang gina-monitor naton nga LPA, nasa kalian 200 kilometers east-northeast sa kasiguran Aurora. Wala sa Southwest Monsoon ang kadang nag-epekto sa may Central Luzon, Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. So, tayo sa mga sistema dito sa atin sa Western Visayas. Expect natin na magalawang mga kalangitan. May chance sa scattered rains and thunderstorms na binagig sa hapon kag sa gabi yun, dala ini sa Southwest Monsoon. Ang hangin natin dito sa Western Visayas, sa light na moderate, southwesterly direction na magadala sa light na moderate na coastal waters.
Forecast temperature natin 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw mag-mutlak 5:31 kaya sa aga magatono din 6:16 pa sa hapon. Ang meron na ito sa update, ako si John Baron. Stay tuned sa mga ito sa updates and as always, stay safe out there. Maraming salamat Pag-asa Weather Forecaster, John Baron. So may tumagabinan na latest update sa lakat sang panahon, naging dulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Mga kabiyan na establishar kita sa koneksyon sa Police Regional Office 6. So sining resulta sa drug test mga kabiyanan. Mga kabiyanan, sa nasiling na natin ginasaulog sa National Irrigation Administration ang isang gatos ng anibersaryo sa Aganan River Irrigation System sa Barangay Igtambo, San Miguel. Kaya na isa ka Santos na misa ang ginahalad sa niya. Kag isa ka programa. So kung ano na balang nalapot sa Aganan River Irrigation System. Walang nalapot nila, no? Kung pagserbisyo ang pag-istoryahan sa mga pumuluyo na sakop sa Muton, San Miguel, Banwa Sang Pabia, kag Santa Barbara. Atong pamatian, no, ang interview kay NIA 6 Regional Manager Engineer Jonel Bores sa pila ka mga updates, no, kag ano ba kay significant, no, para sa NIA ang ining celebration mga kabiyan. Atong pamatian si NIA 6 Regional Manager Jonel Bores. Struktura diri. But silingon, ako ang bulig sini sa aton sa sa food security, no? Provide sa pagkaon sa aton mga lansa through our farmers. Anong mga challenges sir na encounter na ako? Masami nga challenges natin, di lamang diri, no? Aton climate change. Kung makita ninyo, no, sa subong malis sa tingulan, yun ang area, masaling dako, baha diri. Pag naga-damage, no, usual natin na damage, so very challenging sa amon ang operation and maintenance ng aton shin na tuig o 100 years old na kwan struktura, so very challenging sa operation and maintenance. That's why ginapangabay ko lamang man niya ginatuso pero ni sa among central office nga dapat nga ara lig alokasyon para sa operation and maintenance. Ang tubig nga ni sir nga nag-supply dito sa Hadengate, mainly siya nga suba. Ang ini nga suba, this is Aganan River, no, ang atong kwan. So upstream sini ang aton yang kwan, aton yang source sini kag bastante ang tubig sa 2,000, no, suga 2,000 apang, no, may ara kita ya kung shortage sa tubig. This is run of the river type sang dam naton Butslingon, ano lang ara dira sa suba mo lang ang aton nga ma-divert for irrigation, but of course this is part of the plan naton sa aton CRMP nga may ara kitang augmentation. So again, ang source ni hindi siya makatrespasser gid, no, kaya malugay na run of the river para sa aton mga existing area, but through our sa completion siguro sa aton ginatanaw natin isang aton GRMP2 nga augmentation
may ara si kita madugang mas sobra no sa 1,000 hectares for restoration. Ano nga mga, ano ka na, sir, mga tanong mo nag-serve out sa tubig? Ang main kwan ginaton diri is rice, no? Pero ang programa naman sa isang National Irrigation Administration, may mga diversified crops kita na busog man, no? Para makabulig sa income sa ating mga farmers. So hindi lamang ni hinahambal natin exclusive for rice, pero mayara kita nga malukay na may mga diversified crops kita kinatulog. Mayara gani kita nga programa nga sa nagligad lang si Mana nag-launching kita ining gulayan sa palayan siya. So tanan nga pwede nga po para makabulig sa ating mga farmers na not only on the convergence, no, pag pangayon natin bulig through convergence sa ating mga iban na mga ahensya sa gobyerno, particularly ang Department of Agriculture. So ato man ginagawa in additional na topic, may topic kita for that year. Ang ato niya nga JRMP to, may ara kita ongoing suwong sa nabala naman sa paper kita nga ang ato 3 kadam tapos na, no? Pag ang ato suwong na ongoing activities ya mo nang highline kanal ongoing ini to our local contractors, no? Sige na sini simultaneous ang atong skill dira, simultaneous ang construction para mapadali natin ang tapos ini, no? So silingon yung mga challenges man kita dira sa atong implementasyon sa dira, of course yung pagpondo man. So kung ano ang ginasuporta, kami nagpasalamat dito sa aming top management, particularly to our administrator Indigilien, kung sa atong presidente sa pagsuporta man sa atong project proyekto ng GRN. So first of all, contract natin niya construction. Yes, ang current accomplishment, physical accomplishment status natin sa 79 something percent, no? So 79. So contract natin natin ongoing activities through local miner contract, local miner. I'm wondering, paano distribution sa water ay kung tira lang siya makalabot sa mga farmers? Ang iba naman niya, anong kasama sa sir? Paano distribution? Ang distribution nato, of course, ang design sa nato nga dam, ang head gate, dere nato na sa suba, through gravity ang distribution. So, amo nang pinaka practical kag economic, no, nga scheme sa pag-distribute. Although may mga programa kita nga ginapasulod sa mga subong nga mga tinuig man, ini nga aton nga mga solar pump irrigation dito ini sa mga area nga hindi malapos ang aton man nga irigasyon sa mga medyo taas nga area. So kapon mga isolated nga area, so gina buhatan natin sa programa kag ginapunduhan man, ginabuligan dito sa aton mga top management ng punduhan in solar pump irrigation system. Ano kalaman pa sila ang buwan bakit mo suplayan? Hindi pa malakot ng gasyon ka. Sa in totality, no? In totality, so may ara kita ya kung tanaw naton sobra pa sa 60% no ang aton 60% ang aton ginatanaw no sa pagulaton nga datos nga medyo ang amo ng aton coverage sa niya, no? Out of the 68, 75 kami ara kita ng mga may ara nga irigasyon man nga gina-provide sa other agencies, no? Hindi lamang sa niya, pero sa kabilugan, no? So 75% niya ginaya ang nagahatag sa irigasyon. So doon sa Lingon, may ara kita more or less na balanse pa ang ginatarget naton na sobra pa sa 93, no? Ang aton 93,000 hectares tanaw naton, may ara kita bag-on ng mga na datos na gina-update, no? Yung updating kita kay tungod sining aton scheme, hindi lamang kami sa niya, hindi lamang kita nag-concentrate sa amon nga old nga scheme nga sa may dire lang sa may tapan nga area, nagamat-amat magpasaka. So ang slope sini gina tanaw namon nga kadto na sa medyo taas-taas nga slope, so dira kami gina level up namon pag gina finalize ang aton datos para kung pinapaglit ka area ang aton sarangan. Ang issue diri usually sa criteria sa mga pagprograma natin sa mga proyekto, number 1 is the source of water. Ang tubig na. Then, amoy kung may source ng tubig, pwede kita may patubigan kita, ara yan, damo sang
nagahulat sa tubig nato na gusto yan na makakuha. Pero ang number one nga na concern is the source of water. So then, pag-programa natin, of course, ang pinag challenge will be the funding. Kaya mga atong na-submit sa ato na central office portal. Sir, kamay labi nga background, anong mga special kag mga safety measures niya dam, sir? Okay, sa ato niya, may ara kita rin nasulog ng protocol diri. So hindi lamang diri po kabilugan sa bilog ng Pilipinas ang niya. So may mga ginatawag kita nga pon baha, no? O babasko ng baha, may ara kita dira nga elevation sa tubig. Kung sabihin, ang ato niya nga pag-operate ni automatic kita magasira, no? Magasira kita sa ato nga gate, no? May tao kita nga nag-attender din sini kag ginasiradahan ang gate. So hindi na matuod ang ginahambal nato nga kung nagabasko ang ulan, ginabaha ang aton mga service area o ang downstream side. Tungod wala ginabaha ini hindi tungod sa tubig sa suba kay automatic ginasira ini naton. Kagang sobra nga tubig nagalapaw lang ini sa aton ginatawag nga OG, no? Again, inaya SOP ginanamon, standard procedure ginam, operating procedure para malikawan naton ang baha. Kung may nagabaha man sa downstream sa aton nga mga irigasyon, ang inaya ay ng catchment area naton nga beyond na sa aton nga head gate, no? Kung dito sa area mismo nagaulan sa mga pasko, napangita ini sang manubo nga parte sang lupa, no? Kag usually ang presensya sang kanal sang Nia nga ara dira amo na siyang gabulig convey ani gabulig pagani ang kanal sang Nia sa pag convey sang sobrang tubig sa pag. So amo na ang atong mga Patian si Engineer Janelle Mores, ang Regional Manager sang Nia 6. So masobra 2,000 na ang mga farmers alin sa mga Irrigators Association ang ginaserbisyuhan sa Siningan Dam. Kagdi madugay na, no? 100 years. Imagine kung ano maragtason ang lugar na, no? Dam na, damo na, naglabay ng mga bagyo, damo ng mga developments. Kagti padayon na nagaserbisyo sa mga kabanwahanan sa San Miguel, sa Pavia, Santa Barbara, kag Banwas. 28 minutos magkaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Nato sa piyak nga linya ang spokesperson sa Police Regional Office 6, bago na spokesperson sa Police Regional Office 6, si Police Major Lailin Sensil. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon. Mayong hapon man, Sir Paul, kag mayong hapon man sa mga tagpalamatigin mo sa Radyo Pilipinas. Ma'am, last week paidalom sa drug test ang 50 naman key officers ng Police Regional Office 6 nakip si Police Brigadier General Josepino Ligan kag nagwa ma'am ang resulta nga negatibo ini sila. Ano ang statement sa isang Police Regional Office 6? Oo, nakita nato na sa base sa results nga negative. So, Sir Paul, this is a strong affirmation of the professionalism, discipline, and integrity sa aton ng mga key officers. So, hindi siya nag-reflect man sa aton ng commitment na padayon naton na gina-uphold ang highest standards ng aton nga pagservisyo and leadership bilang mga kayo sila puro mga health as a first office aton including aton regional director na padalo man sa drug test. Kag sa interview naton kay Brigadier General Ligan, ang gusto niya gid sini nga ipakita sa publiko nga may moral ascendancy
ang mga key officers naton sa pag-alagad labi na sa campaign against illegal drugs? Oo, Sir Paul, no, gina-ensure nato niya sa mga leaders na mga sila, you should lead by example. Sila niya sa fight nato against illegal drugs. Okay. Ma'am, after sining drug test, ano ang i-expect sang aton nga mga iban pagid no nga mga units kay nadumduman naton ang target sini sang PRO6 100% nga ma-drug test ining mga pulis naton antes magtakop ang tuig 2025. Sir Paul, padayon ang aton na paganda sa mga drug test. So, nauna natin sila. Kadamo kita may mga sa random drug test, kita may mga parang tanan natin ng mga personnel. Matchat ginato, no? Kaya firm gid si PRO6 natin na zero tolerance policy against involvement in illegal drug activities. Okay. Ma'am, continuous activity natin in Sir Paul. Yes, ma'am. So nakita naton no, negative tanan ang mga key officers sang PRO6 alin sa command group, regional staff pati mga provincial kag city directors nagpaitalo man sa drug test last week. Including ang mga chiefs ng aton, regional chiefs ng aton ng national support units dito sa region 6, Sir Paul. Ma'am, bilang bagong spokesperson sa Police Regional Office 6, based ang imong designation, ma'am, anong imong designation na ikaw na-assign as PIO sa Police 6? Paul, assigned ako sa Regional Plans and Strategy Management Division bilang Chief ng Plans Section. Okay, ma'am. Prior ng mga designation no pagit ma'am? Assigned ako sa Iloilo Police Provincial Office. Dito ako nakaagi ako assigned sa Police Community Relations, sa Operations, Dedication Operations Section. Nakaagi man kita sa Administrative Section, sa Police Strategy Management Unit ng Iloilo Police Provincial Office. Ma'am, sa bago mo nga designation, ano ang na-expect mo? Ikaw ang napili bilang bago nga spokesperson sa Police Regional Office 6. Sir Paul, tanan ginapasalamatan pagiging ang member sa amon na command group sa pagpanguna sa amon regional director, Police Brigadier General sa City of Biligan. Sining opportunity na ginhatag niya sa akon nga manin PIO sa Police Regional Office 6. Yung kabago yun naman na assignment, yung opportunity for me to grow, to learn sa samtang yari kita sa serbisyo and another forum naman siya na makaserbisyo kita sa atong Tumuloyo bilang spokesperson sa Police Regional Office 6. Rest assured, ma'am, diri sa bahin sa Radyo Pilipinas Iloilo, no? Nakasuporta kami sa inyo dirang pagpungko as spokesperson labi na sa pagdulong no sa mga balita ug impormasyon dira sa bahin sa PRO6 nga dapat mahibaluan sa aton nga mga pumuluyo diri sa Western Visayas. Ako nagkapasalamat gid sa inyo, Sir Paul, look forward ko gid na mag-work closely na sa inyo ang aking opisina, bukas para sa inyo mga inquiries, kag sa inyo mga coordination, Sir Paul. With this, madamo gid nga salamat, Police Major Lailin Sensil, ang bagong spokesperson sa Police Regional Office 6. Madamo kanya salamat, Sir Paul, kag maayong hapon sa tanan. Matian mga kabyanan, Police Major Lailin Sensil, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Prior sa iya designation, nagalagad din siya sa RPSMU. Sa Iloilo Police Provincial Office kasi para sa iya ako naman nga opportunity to grow, to learn. Kasi sa nasiling na naton Radyo Pilipinas Iloilo nakasuporta kay ma'am no sa iyang pag-alagad dira sa
Regional Public Information Office sa pagdulong sa mga balita at impormasyon na dapat mahibaluan sa mga pumuluyo sa Western Visayas. 36 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Nagadamo no ang di lang yung lulong ha lango gid yung mga kabyanan sa online gambling. Isos anong nami siniman anong ayo sini kito nagakadalman na gid hindi lang yung mga nagasugal na ya sa tradisyonal nga pagsugal no? Hindi pati sa mga kabataan subong no nagakadalman na basta may e-wallet ka lang yan kasig kaya maka-access dira. Hindi na yan sa mga website na may app mismo. Pwede ka dira iya ka tayas ng mas may kwartagan. Muning ginakabalagan sa pila ka mga sektor, no? Kung nadumduman yo sang ligad ng administrasyon, pauntat ang online sabong. Pero sa nakita naton may pila pa gid no ka mga nagtuluhaw ng mga bag-o naman nga online sugal nga muning dapat gid matapna mga kabyanan. Hindi basta-basta mga kabyanan ang adeksyon sa pila naton nga mga kauturan kadamo kita sa mabasahan sa social media. Amo na nga padayon kita nga pahibalo sa inyo no sa mga dapat gid obrahon. Ito ang iban na namudlayan na gid magkontrol sa ilang mga kaugalingon bangod sining problema sa online sugal o gambling. Ano na lang ning matabo karon kung maubos ang kwarta nyo da sa sugal. Ano na lang matabo kung malumos ka mo sa utang. Kay basta gani maubos ang kwarta mo ang masunod mo nga himuon sina mangutang ka para lagsod itong perdi mo. Pag gid ang padulungan. Bankrupt ka na, may utang ka pa. Kay layo lang. Dira na masunod ang depression kag ang iban gani no. Nautas nila ilang kabuhi. Kung ang di natin gusto matabo mga kabyanan. Tayo 8 minutos magalikan sa takna alas 2 sa hapon. Dugang ang mga balita sa pagbalik sa programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman-tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na, uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sandali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin.
Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Mali ka na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang
sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. 46 minutos, magkaligid sa takna alas 2 sa hapon. Padayon ka muna nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. This time, kauntang report ni Marian Grace Aranieta. Mga barangay sa probinsya ng Iloilo nga may clustering of dengue cases. Nagsaka na sa 39. Kauntang report ni Marian Grace Aranieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paul, mayong hapon, sakto ina no nagsaka na sa 39 ka barangay sa probinsya ng Iloilo ang may ara sa clustering of dengue cases as of morbidity week inino 26 sang tuig 2025. Gipahayag din ni Dr. Maria Socorro Quinion, ang aton nga provincial health officer nga sang morbidity week 25 may ara na kita no 23 ka barangay nga may clustering of dengue cases. Subong ya Paul sa morbidity week 26 niyara na sa 39 ka barangay o kung 70% gid no ang pagsaka sa numero sa barangay nga may clustering of cases. Lawagon lang naton Paul no ano bala ining mga barangay sa probinsya sang Iloilo ang may ara no sang clustering of cases sa morbidity week 26. Sa banwasang Ahoy ang poblasyon sa banwasang Alimodyan gitubod man nga may clustering of cases ang poblasyon sa Barotac Nuevo ang mga barangay sang Lagubang, Monpon, Salihid, Barotac Viejo ang Vista Alegre, sa Bingawan sa poblasyon, sa Banwa naman sang Kabatuan ang may clustering of dengue cases ang Tampukan, Tiring kag sa Kalinog no ang barangay Libot. Sa Banwa sang Carles may ara kita no sang clustering of dengue cases sa Kabilaw, Pequeño, sa Concepcion, sa barangay Poblasyon, sa Dumangas Pol, 4 gid ka barangay o 5 gani no ka barangay. Ang barangay sang Bulilaw, Palok Sool, Bakong, Ilaya 3rd kag ang barangay sang Kayos. Sa Banwa naman no sang Aniway, may ara sang clustering of dengue cases sa Banwa or sa barangay sang Hibolo, sa Lambunaw, sa poblasyon Ilawod, sa Liganes, poblasyon kag barangay Napod, sa Lemere ang poblasyon SE Zone, sa Leon 3 ka barangay ang Birisur, poblasyon kag Talakuan, sa Oton 4 ka barangay ang Buray, Santa Rita, Batuan, Ilawod, Kabuluan Sur, kag sa Pavia no may ara makita sang 5 pol ka barangay ang Balabag, Hibawan, Pagsagaan, Tigom, Ongka 2, sa Pototan naman ang barangay sang Barasan, Igang, Gibuangan, sa Santa Barbara ang barangay Zone 6, kag sa Sarano ang barangay De Vera. So nagtaas gid Paul no o nagdamo pagid ang numero sang aton man no nga mga barangay nga may ara sang clustering of dengue cases. Ari ba na Paul pamatian na naton no quick lang ang pahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion no ano diri ang iya nga mahambal kiti despite our campaign no sa pagpanglimpyo no sa palibot sa gihapon padayon kita sa pagsaka or padayon kita no sa pag-record sang kaso sang dengue and even no this morbidity week 26 nagtaas pagid ang numero sang barangay nga may clustering of dengue cases. Okay. So at sa aton nga mga pulmuluyo, we know that sige man kamo sa bulig, no? Sustener sang aton nga programa kontra dengue ang alas 4 kontra mosquito, no? Tagalunis ina, no? Pero sa gihapon nagasaka ang aton cases most likely basi ang wala upod sa aton nga programa amuna sila ang nagkalatnan man sang dengue or hindi lang ta tani no hindi lang kita madulaan paglaom sigihon ta lang mag-practice ang alas 4 kontra mosquito sa taga-Lunis o kung sa inyo convenience taga Sabado whichever basta search and destroy breeding places kita bisan isa lang sa isa ka semana. Ara po, nabatian ang kabayan sa payag ni Dr. Maria Socorro Quinion, ang ato nga provincial health officer. So according to sa iya Paul, no,
dapat maging consistent kita sa aton nga pagpanglimpyo, no? For example, no, kung makita nato na aton tupad nga balay, no, nagapanglimpyo kabay pa no nga kita gapanglimpyo man kiti ano naton Paul, kung kita lang isa ka balay, no, ang gapanglimpyo pero sa palibot naton wala nagapanglimpyo kag pwede dira no magpamugad ang lamok, no, sa ila mismo yang balay. So according to kay Dr. Kinyon, kinahanglan no consistent kita sa aton nga pagpanglimpyo kag kung may mga nabatyagan no sa mga sintomas ang dengue, gilayon gid nga magpalapit no sa aton nga mga rural health unit o kung sa aton man nga mga balay bulungan kiti ready anytime nga mag-respond din or ready anytime no nga mag-amuma ang aton nga mga balay bulungan sa mga may ara makitaan no nga sintomas ang aton man nga dengue, Paul. Hiyaw pang aton nga mga kauturan maka ano no mag ano kamo bala mag paninguha gid kamo nga magpaninlo. Yes. Hindi lang sa mga sa mga barangay nga may clustering of cases kundi sa tanan gid nga kabarangayan para nga hindi ka mo madugtang dira or maglaplang dengue kay balan mo mahigko gid nga nga lugar ang masami target sa sining dengue. Yes, correct. And Paul, no, ang gina-emphasize gid sa aton nga Provincial Health Office ining search and destroy breeding places naton po no sa mga containers naton no ulaon no o kon tabunan no ang aton nga mga containers o kon mga drums no nga pwede nga ti dira pamugaran no asang aton man nga lamok nga dengue carrier. As of now Paul no may ara na kita sang 2,511 ka mga kaso no sang dengue subong nga tuig halin ini January 1 to June 28, 2025. So out of 2,511 Paul, pulo din no ang aton nga dengue death. So padayon kita sa pag-record no sa nga kaso sang dengue sa isa lang Paul kasi mana may ara kita ya nagduga nga 192 ka mga kaso rason nga tiyara na subong sa 200 or sa 2,511 ang aton nga dengue cases sa province of Iloilo. So sa aton nga mga kauturan padayon lang sa pagpaninlo kag pag-aligmat labi na ang mga kabataan kaya muning masami target gid sang dengue. Yes, correct ina Paul no. Sa datos ng aton nga Provincial Health Office Paul kalabanan sa mga nagadengue ang yara gid sa edad 1 to 9 years old. So kinahanglan gid no doble ang halong no sang aton man nga mga ginikanan no, especially sa kabataan naton nga ti naga-eskwela no, make sure gid nga ti nagasuksok ini sila po sang malaba no nga panapton no kag maggamit kita no sa nga mga protection kontra sa lamok man kapareho no sang pag-usar sang aton nga mosquito repellent o kun hindi magani po no ang pagsuporta man no sa ginahiwat nga fogging or spraying no sa aton nga mga buluthuan. Yan, madamo gid sila. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo. So, yun naman yan mga kabyanan ang report ni Marian Grace Aranyata, update no sa clustering of cases sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Hindi pwede nga pabayaan ng dengue kay once nga mag-severe mga symptoms, hindi gid mapatay ang pasyente. Dapat mga preventive measures na ginahimo ang mga komunidad, mga barangay, agi sa pagpaninlo gid. Dira kita umpisa mga breeding ground sa mga lamok, dira kita umpisa paninlo. Okay, kung anong matabo sa aton ng mga himata, wala na kita sang basulon. Iban kung kita mismo nagpabaya man. 54 minutos magaligat sa taknang alas 2 sa hapon. Mga kabiyanan ng iban pagin mga balita patpato naton sa masunod edisyon sa programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan naton aton mga kaugdanan sa technical side. Engineer Roy Louie kay pang sa studio sa transmitter. Sir Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific